Bumabalik na rin yung dating Lakers dahil si LeBron at si Anthony Davis ay parang pinipressure na si Rob Pelinka na magkaroon pa ng ibang trades ngayong taon. Hindi lang yung basta minor trade lang. Yung mag-a-upgrade talaga ang lineup ng LA. Ayon yan kay Sham. Merong concern sina Anthony Davis at si LeBron sa ability ng team na makapag-trade at makapag-upgrade. After yan ng report na si Rob Pelinka hindi gagawa ng trade na madadamay ang kanilang mga first round pick. Kaya din siguro biglang lumabas yung report na parang natataranta ng makipag-trade yung dalawang star sa dahilan na yung Sacramento Kings biglang umaangat na. Number 7 na sila sa standing ngayon. 2.5 game behind sa Lakers. Yung in-half dahil yon nasa Lakers ang tiebreaker. 10-1 pa ang Sacramento after ng huli nilang bakbakan. Meron pang nasa taas ng Lakers na Clippers. Hindi naman kailangan talaga mag-alala ng Lakers dito sa Sacramento dahil meron silang LeBron tapos yung Kings meron DeMar. Ilang beses tinatalo ni LeBron si DeMar DeRozan. Yung isa kasi doon, yung pwedeng magkaagawan sa pwesto at kung sino yung pwedeng makatapat sa first round agad ng playoffs. Ang iniintay pa ng LA si Jared Vanderbilt at si Christian Wood. Gusto kasing makita ng Lakers kung papatok ba na may Bando at Finney Smith sa lineup at kung sino sa kanilang dalawa ang i-retain at bibitawan. Pero ngayon mas okay na i-retain si Finney Smith dahil siya yung naglalaro. May report na babalik din di umano si Bando pero si Christian Wood mag-iisang taon nang nakaupo at sumusweldo pa. Hindi ko rin naman masisisi si Rob Pelinka dito kung bakit ayaw din niyang i-trade yung mga first rounder nila. Dahil kukuha lang din naman ng sentro ang Lakers, hindi rin naman nila gagamitin. Ang tinatarget pa rin ng Lakers si Walker Kessler na madali naman nila makukuha kung base sa kontrata. Pero sa draft picks, hindi. Ang gustong kapalit ng Jazz para kay Kessler, multiple pick. Either may first round at second round. Mataas yung asking price ng Jazz para kay Kessler. Madadamay yung mga draft picks ng Lakers na pang post-LeBron era. Inabisuhan na rin di umano ni Rob Pelinka si Jeanie Buss regarding sa mga asset na pwedeng maubos kung gagawa ulit sila ng mga trades katulad ng dating mga taon. Ngayon pa lang kasi nila nababawi yung mga draft picks na pinamigay dati. Hindi di umano mapapagbigyan ni Rob Pelinka at ni Jeanie Buss si Anthony Davis sa hinihingi nila makipag-trade pa ng isang big time player na masasama yung multiple first round pick ng LA. So based na rin kasi kay Rob Pelinka, mas hinahabol nila yung mga draft picks sa susunod na taon at kung merong mang trade, yung tatagal talaga sa kanila yung player. Ang tulad kasi ni Kessler, pwede nila makuha sa mas mababang package sa off-season dahil sa contract extension or kaya mag-intay pa ng isang taon para sa free agency. Hindi sila gagastos ng maraming asset doon. Ang isa pang team na may interest kay Kessler ay Knicks dahil sila yung team na wala ng sentro bukod siguro kay Towns na babad sa Knicks ngayon. Alam din ng Knicks na kukunin ng Jazz yung mga draft picks nilang naipon. Matagal na rin hindi sila magkasundo sa trade. Doon pa lang palatandaan na hindi dapat makipag-trade yung Lakers basta-basta sa Jazz dahil kukunin lang talaga yung mga draft picks nila. Yung Knicks, marami pa silang draft picks pero ayaw nilang isubok para makuha si Kessler. Hindi rin ganun kalaki ang kontrata niya. Si Anthony Davis kaya dati pa nagre-request ng trade para sa isang big man. Ayaw niya kasing maging sentro. Kaso ilang taon na silang kumukuha ng big man, hindi naman nagagamit. Katulad na lang dati ni Andre Drummond sa buyout, na-stuck din. Kung yung isang team nagtatayo ng mall dahil sa mga guards na nakukuha nila, ang Lakers naman nagtatayo ng kondo dahil naman sa mga tower na kinukuha nila at nai-stack lang.